baka madagdagan yung first round draft pick ng San Miguel Beermen. Sa kasalukuyan, meron sila niyan, kaya lang mababa ang pwesto. Pero baka magkaroon sila ng isa pang pick na ayon do sa mga insiders ay manggagaling either dito sa Phoenix Fuel Masters o sa Terra Firma Jeep. Mukhang ang plano daw ng San Miguel ay i-offer itong si Jeron Teng at si Royce Mantua, yung kanilang rookie, dito sa Phoenix Fuel Masters kapalit ng draft pick. Baka yan ang dahilan kung ba't itong si Jeron Teng hindi ginagamit ng SMB. Dahil sa tingin nila baka itong si Jeron Teng ma-injure pa at hindi magamit sa pang-trade. So, kung sakasakali, papayag kaya ang Phoenix dyan. Kung sa bagay, itong Phoenix naman mangangailangan din ng isa pang scorer. So, makakatulong itong si Jeron Teng kapag ito'y kinuha nila. At sa tingin ko naman, magiging maganda rin yan para dito sa kuponan naman ni Coach Charles Chu. Ang San Miguel naman, of course, alam natin gagamitin nila yung draft pick na yan para mapunuan yung mga pagkukulang dito sa lineup nila. Nakikita naman natin dito sa labanan ng SMB, no? Mukhang kinakailangan talaga nila ng dagdag pang mga players na medyo nahihirapan sila pagdating sa depensa. Lalo na dito sa laban sa NLEX, no? Parang na-expose yung kahinaan sa depensa itong San Miguel Beermen. Kaya nga sa tingin ko, mukhang ito na talaga yung pagkakataon sa San Miguel na kumuha ng mga players na kanilang kakailanganin sa pamamagitan ng draft. At yan, at sigurado ko nakikita rin yan nitong si Coach Leo Austria at Peter Martin. Kaya nga nagpaplano sila nga nun. Kung sa bagay, hindi naman ako magugulat talaga dahil itong si Coach Peter Martin at si Coach Leo, alam nila kung anong kinakailangan ng San Miguel. At kinakailangan na lamang siyempre na pumayag itong koponan ng Phoenix Fuel Masters dito sa kanilang i-offer na trade Jeron Teng para do sa kanilang first round pick. Ang Titan Ultra daw ngayon at itong Meralco Bolts ay nagkakaroon ng matinding diskusyon dahil mukhang itong Titan Ultra daw ino-offer naman itong kanilang big man na si Cade Flores para dito kay Bong Quinto. Nakikita kasi ng Titan Ultra na mahusay na player to si Quinto at mukhang ito yung magiging magandang pandagdag dito sa kanilang roster, no? Dahil to si Pinto all around, si Quinto all around player yan at parang nababagay nga doon sa estilo ng coaching nito si Renzi Bahar. Kaya sa tingin ko itong si Quinto talaga susubukan yan ng Titan Ultra na kunin. Pero hindi pa natin masasabi na pakakawalan niya ng Meralco dahil alam naman natin ng Meralco patagal nang ginagamit at patagal na parte ng kanilang rotation talaga itong si Bong Quinto. Kaya sa tingin ko pwede talaga to. Pero siyempre alam natin na itong Meralco Bolts hindi naman yan magpapatalo. Kinakailangan lamang talaga siyempre na kung ikaw ang Titan Ultra, gandahan mo yung offer. Although, definitely si Cade Flores, mahirap tanggihan niya ng mga teams dahil alam natin matagal na gusto ng mga ibang teams na makuha itong si Cade Flores dahil magaling ito na player. Hindi na masyadong nabibigyan ng minuto sa Titan Ultra. Kaya sa tingin ko, itong trade na to mapapaisip talaga dyan si Coach Nenad Vucinic kung gagamitin niya o hindi, kung tatanggapin o hindi. Kasi alam natin na si Bong Quinto ay very important para dito sa Meralco. Pero ito rin namang si Cade Flores, big man yan at mahirap makahanap ng ganyang kalidad na big man dito sa PBA. Kaya nga itong Meralco, sigurado at yung coaching staff nila pag may meetingan nito kung tatanggapin itong ino-offer nitong koponan ng Titan Ultra. Dahil alam naman natin, itong Meralco Bots naghahanap din talaga ng sentro. At kung kinakailangan nga na magbigay sila ng ganitong klaseng player, abay gagawin talaga nila yan para mapatunayan na sila talaga ay magiging isa doon sa mga legitimate na mga title contender.